payo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sycamore upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasaudi ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ang paggunita sa pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. 2 karakter ang atin pong narinig sa mga pahayag sa umagang ito. Sa unang pagbasa, itong si Eleazar. At talagang nasubok ang kanya pong pananalig at pagsunod sa kautusan. Bahagi po ng kanilang kultura noon ay ang hindi pagkain sa ilang mga ipinagbabawal na pagkain, lalo na yung karne. At dito, sabi nga na siya ay 90 years old na. At pinipilit siyang kainin yung bawal at ayaw niya itong sundin. May ilang mga alok na pagkukunwari. Sabi ng iba, sige na, kunyari ito yung ipapakain namin sa iyo. Pero yung pagkain mo talaga ang kakainin mo. So mayroong pagsisinungaling na mangyayari. Pero nanindigan si Eleazar para ipakita. Kasi mahalaga din kay Eleazar na sabi nga doon, ano na lang ang iiwan kong halimbawa sa mga kabataan na dahil lang sa takot na mamatay, sa takot na mabugbog, pwede nang magpakitang tao na lang, magkunwari na, sige, susundon ko kayo. Pero nasaan ang paninindigan natin? Parang ito yung isa sa maganda na sana mapulot natin. Na hindi natin ipagpapalit yung ating prinsipyo, yung ating pananampalataya sa inaalok na halaga, sa inaalok na kaligtasan sa atin. O pwede kasi maligtas ang buhay natin, pero yun nga, ano yung impact
Kasi nga nangangailangan tayo, no? Lalo tigit ang mga kabataan ngayon, nangangailangan ng halimbawa mula sa mga matatanda. Kasi ngayon parang andali natin ipagwalambahala, ipagpalit, no? Ang pananampalataya, yung mga tradisyon, yung mga kultura natin, kapalit ng mga halaga, kapalit ng posisyon na iniaalok sa atin. Mawawala yung isang prinsipyo na dapat natin sanang ipinapakita. Yun yung halimbawa ni Zaccheo, ni Eleazar sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo naman, itong si Zaccheo na itinuring na makasalanan ng komunidad dahil nga sa kanyang trabaho, sa kanyang gawain. Pero ninais din niya na makita si Jesus. At hindi naman siya nabigo kasi nakita rin siya ni Jesus. At inimbitahan na bumaba. Minsan kasi yung sinasabi nga dito, no, yung bagamat maliit si Zaccheo, pero napakataas na ng kanyang tingin sa kanyang sarili at para makapasok at matanggap natin ang Panginoon, kailangan natin bumaba. Kailangan natin magpakumbaba para makapasok sa Jesus. Kasi sabi nga dito, nais kong pumasok sa tahanan mo, sa bahay mo, na sinasabing, nais kong pumasok sa buhay mo. At kung nung pinapasok ni Zaccheo, si Jesus, doon na nagsimula ang pusa niyang pagbabago. At yung pareho, no, yung iiwan ng legacy. Iiwanan mong aalalahanin at maaalala ng mga tao. Sabi niya, no, ibibigay niya na lahat. Kung may nadaya siya, babaguhin niya na. Kung may naloko siya, ibabalik pa niya ng 4 na beses pa. O ngayon, kung sakasakali, sa puntong ito ng buhay natin, ano ba ang maiiwan mong alaala na ginawa mo? Meron ba tayong pwedeng sabihin legacy? Meron ba tayong pwedeng sabihin na talagang pinanindigan mo dahil sa iyong pananampalataya? Minsan po, no, maganda yung kapag nasasambit ng ibang tao na natuto kang magdasal dahil sa lolo o lola o dahil sa tatay at nanay mo na kahit mahirap ang buhay, hindi nakakaligtaan ang magdasal, hindi nakakaligtaan ang magsimba. At ito yung ipinagpapatuloy mo. Hindi tayo mahihirapan mag-imbita ng ibang tao na magsimba kung may nakikita sa ating kabutihan. Yung bunga ng ating pananampalataya, bunga ng ating pagsisimba. Sana po isa din ito sa tinitingnan natin, no, na mahalagang aspeto ng buhay natin. Iwanan natin at ipagpatuloy natin ang paninindigan natin sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Amen?